Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Dr. Adelmara Lea Castillo Maliksi, isang internist. Ngayong hapon na ito, magkakaroon po tayo ng diskusyon regarding alta presyon. Papabulaanan po natin ang ilang mga maling paniniwala regarding hypertension. Kaya kung kayo po ay handa na, makinig po tayo. Una, ang alta presyon ay nasa lahi na namin, wala na akong magagawa dito. Ito po ay mali. Totoo po na may mga factors na hindi na po nababago na pwedeng magkaroon ng tsansang magkaroon ng alta presyon. Ito po ay yung lahi, edad, kasarian, common po ito sa mga lalaki hanggang 64 years old, race, kagaya ng Black, Hispanic, and Asian adults, at mga pasyenteng may sakit sa bato. Pero marami pa pong dahilan ang alta presyon na pwede nating mabago upang hindi tayo magkaroon ng alta presyon. Ito po ang kakulangan sa ehersisyo, pagkain ng mga pagkain matataas sa asin, calories, sugar, saturated, and trans fats, pagiging overweight or obese or sobrang timbang, pag-inom ng alak na sobra sa recommended, pagkakaroon ng sleep apnea, mataas na cholesterol, diabetes, paninigarilyo or paggamit ng vape, at sobrang stress. So kapag ang mga bagay-bagay na ito ay kaya po nating baguhin, pwede po tayo makaiwas sa alta presyon. Pangalawa, hindi ako nagdadagdag ng asin sa pagkain sa lamesa. Hindi ako magkaka-alta presyon. Hindi din po totoo ito. Ang recommended salt intake upang makaiwas sa alta presyon ay hindi lalampas sa 2.3 gramo na asin sa buong araw. Kung naririnig nyo po ang table salt, ito po ay common sa mga Americans kasi po naglalagay sila ng asin kapag po hindi nila gusto yung lasa ng kanilang pagkain. Nasa lamesa na po nila yung asin, tapos ilalagay po nila sa kanilang pagkain. Kaya po ang tawag doon ay table salt. Ito po ay hindi masyadong common sa Filipino. Ang common po sa mga Filipino ay paggamit ng sausawan, kagaya po ng toyo, suka, patis. Yun po ang ating table salt. So yun po ang mga dapat nating iwasan. Bakit? Dahil ang pagkain ng mga pagkain na sobra ang salt ay pwede po magka-komplikasyon sa ating katawan kagaya ng paglaki ng puso, pagkasira ng bato, pagkakaroon ng stroke, at pagkasira ng buto. So, ang recommended lang po na salt intake ay isang kutsarita or 2,300 milligrams or 2.3 grams. Kaya ugaliin po titingnan ang lahat ng mga kinakain natin sa nutritional facts. Yun po yung sodium, so yun po yung asin. Kapag po hindi naman tayo ganun ka galing mag-monitor ng salt intake, umiwas na lang po sa mga pagkain matataas sa asin, kagaya ng mga preserved na mga pagkain, mga delata, hotdog, mga tuyo. So, yun po ang mga pagkain matataas sa asin. Pangatlo, mga matatanda lang ang nagkakaroon ng alta presyon. False po. Lahat ng edad ay pwedeng maapektuhan ng alta presyon mula bata hanggang matatanda. Depende po ito, may iba po kasi na secondary ang cause ng kanilang hypertension. Ibig sabihin, may condition silang medical, kaya tumataas ang kanilang BP. Pero may mga pasyente din po akong bata, 20, 30 years old na may alta presyon na. Ito po ay sa kadahilan ng namamana nila at sa murang edad nila, halos kumakain sila lagi ng preserved na mga pagkain at saka maaalat, mahilig po sa mga junk foods. Kaya maaga din po silang nagkaroon ng alta presyon. So, hindi po totoo na matatanda lang ang nagkaka-alta presyon, pero mas common po siya sa mga matatanda. Ang ginagamit ko sa pagluto na asin ay kosher salt or sea salt, hindi ako magkaka-alta presyon. False po. Kasi po, ang kosher salt or sea salt ay may katumbas ng dami ng asin sa pangkaraniwang asin.
Ito ay hindi na pag-aralan na mas mabuti kaysa pangkaraniwang asin. Ang potassium-based na klase ng asin ang pwede nating gamitin upang maiwasan ang alta presyon. Wala akong nararamdaman. Hindi ko kailangang mag-monitor ng BP or magpakonsulta. Mali po. Ang alta presyon ay tinatawag na silent killer. Nangunguna pa din itong dahilan ng stroke at atake sa puso. Pangalawang dahilan naman ito kung bakit nagdadialysis ang mga tao sa buong mundo. So, hindi po ibig sabihin na mataas ang BP mo ay nagkakasimptomas ka na agad. Or kung wala kang sintomas, normal na ang BP mo. Kaya mahalaga po na may pang-BP sa bahay ang bawat pamilya para po ma-monitor ang BP pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi at nang mai-record at maipakita sa doktor kung talaga po kayo ay nagkakaroon ng alta presyon. Dahil ang basehan pa din po ng alta presyon ay ang inyong blood pressure monitoring. Nabasa ko na ang wine ay maganda sa puso. Pwede akong uminom ng marami. Mali po. Ang sobrang alak ay pwedeng maging dahilan ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ito po ang mga recommended na dami ng alak na pwedeng inumin sa isang araw. Mahilig po kayo ng mga San Miguel Pale Pilsen, San Miguel Super Dry, San Miguel Light. Ito po ay mga uri ng alak na may 5% content. Ang recommended lang po na dami ng beer sa isang araw ay 12 ounce or 350 ml or isang bote. Kapag po mahilig kayo sa wine, ang recommended lang po ay 5 ounce or 150 ml. Kapag po mga vodka, tequila, whiskey, yung mga malalakas po, yun po ay 80 proof liquor. Yun po ay recommended lang ng 1.5 ounce or isang shot lang po. Dok, 5 araw naman akong hindi na inom ng alak. Sa Sabado po, birthday ng asawa ko. Pwede po bang 5 boteng beer ang aking inumin? Hindi po. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo uminom ng mahabang panahon, ay iinom na kayo ng madami sa isang araw. Ang tawag po doon ay binge drinking. So usually, nagkakaroon po ng mga komplikasyon doon kagaya ng pancreatitis or mga cardiac event dahil po sa sobrang daming alak na naiinom. Ang recommendations pa din po ay ang mga nasa screen, yan po ay sa buong araw na. Hindi po pwedeng ipunin para ubusin ng isang araw lang. Okay? Nagpapakonsulta ako regularly, hindi ko kailangan mag-check ng BP sa bahay. Mali po. Ang pag-check po ng BP sa bahay ay parte actually ng gamutan sa alta presyon dahil dito po namin na-adjust ang inyong mga gamot sa alta presyon. So, kapag po nakikita natin na nagno-normalize na yung mga blood pressure natin sa bahay, edi pwede na nating bawasan yung mga gamot natin sa alta presyon. So, mahalaga po ang monitoring ng BP sa bahay. Ito po ay mga ilang paalala sa pagmo-monitor ng blood pressure sa bahay. Bago po kayo kumuha ng inyong blood pressure, huwag po kayong manigarilyo, huwag uminom ng kape, alak, um, 30 minutes bago kumuha ng BP. Huwag din po mag-exercise 30 minutes bago kumuha ng blood pressure. Gumamit po ng mga validated na device, kagaya po ng mga digital, na angkop ang hugis ng cuff sa inyong braso. So, recommended pa din po yung mga digital kasi po wala po siyang bias sa pagre-record ng blood pressure. Siguraduhin lang na bago yung baterya, maayos yung makina. Kasi po yung paggamit po ng manual, minsan may bias po. Depende po sa pakikinig ng kumukuha ng blood pressure. So minsan hindi po naririnig yung pulso, yung pitik ng pulso. Kaya po, minsan masyadong mababa yung pagkuha ng blood pressure. Tapos, bago po kayo kumuha ng blood pressure, umihi na po kayo. Tapos umupo po ng tahimik for 5 minutes at huwag magsalita. Ang maayos na position po kapag kumukuha ng blood pressure ay nakaupo na may suporta ang likod. Ang paa ay nasa sahig at yung legs po ay hindi nakadikwatro. Ang inyong kamay po ay
nakapatong sa mesa, nakalibal ng puso, at saka yung inyong cuff po ng blood pressure apparatus ay nakabalot po sa braso, hindi po sa damit. So kapag po may kwelyo, itataas niyo po yung kwelyo para po na maayos ang pagkuha ng inyong blood pressure. Habang binibipi naman po kayo, mag-relax, huwag magsalita. Kumuha po ng 2 readings, 1 minuto ang pagitan. Tapos i-record niyo po ang inyong blood pressure para mapakita niyo po sa doktor ninyo at ma-adjust ang inyong mga gamot. Ito po ang tamang posisyon sa pagkuha ng blood pressure. Ito pa din naman ang mga definition natin sa blood pressure. Ang normal pa din po ay 120/80, less than 120/80. So mataas na po yan pag nag-120 na over 80. 120 to 129/80, mataas na po yan. Stage 1 po pag 130 to 139/80 to 89. Stage 2 po pag mataas sa 140 over mataas sa 90. Severe hypertension po pag mataas sa 180/120. Hypertensive emergency po kapag mataas sa 180/120 na may kasamang senyales ng organ damage kagaya ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga or kinakapos sa paghinga, masakit sa likod, pagbabago ng paningin, at hirap sa pagsasalita. Pag ganoon po, pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Ang losartan ay nakakasira ng bato. False po. Ito po ay common na parang nakakalat. Yung kapitbahay ko po ay nasira ang bato dahil sa losartan. So, hindi po totoo ito. Ang losartan po ay nabibilang sa mga gamot na tinatawag nating angiotensin receptor blocker or ARB. Sila po ay nasa level 1 recommendation na pwedeng gamitin sa paggagamot ng primary hypertension. Sila po ay napag-aralan na pwedeng magkaroon ng proteksyon sa puso at sa bato kapag ginagamit at maayos ang kontrol ng blood pressure. Mga kasamahan po ni losartan, sina candesartan, irbesartan, olmesartan, telmisartan, valsartan. Bawat gamot po may kanya-kanyang kagandahan ng epekto sa katawan, pero in general po ang mga ARBs kagaya ni losartan ay safe pong gamitin sa taong may alta presyon. Kumonsulta na lang po sa pinakamalapit na doktor para malaman kung hiyang po ang losartan para sa inyo. Iwasan po natin ang pagkakalat ng maling impormasyon kasi po ang losartan ay isang magandang gamot, mura at available sa health center. Normal na ang BP ko, hindi ko na kailangan uminom ng gamot sa alta presyon. Mali po. Mahalaga ang monitoring ng BP. Maaaring bumaba ang BP dahil uminom ka na ng gamot. Ano ang mga komplikasyon kapag tinigil mo ito ng basta-basta? Posible magkaroon ng hypertensive emergency, yung mga sinabi ko po kanina. Pwede po magkaroon ng biglaang stroke. Pinaka-common po yung pagdurugo ng utak, o di kaya ay atake sa puso. Mga long-term complication po ng pagkakaroon ng alta presyon na hindi nakokontrol ng maayos ay ang pagkasira ng bato na nagiging dahilan ng pagdadialysis, pagkasira ng ibang organ kagaya ng atay, pagkakaroon ng heart failure. So, ugaliin po na kumonsulta muna sa inyong doktor bago po itigil ang gamot sa alta presyon kasi napakahalaga po nito. So, yan lamang po. Maraming salamat. Stay healthy tayong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan, ay willing po akong sumagot. Thank you po.